Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True FM. Inyo ho bang naaalala ang dalawang hypercar na minsan nang tumawag sa atensyon ng publiko? Dahil nga ito'y pagala-gala sa Metro Manila at talaga namang takaw pansin sa ganda at gara ng forma. Hindi ho ba't de-escort pa nga ang mga Bugatti na ito habang bumabiyahe? Dalawang Bugatti Chiron ang tinutukoy natin dito. Isang kulay asul na ang brand new price ay 2.9 million US dollars. At ang kulay pula na mas mahal na modelo at ang brand new price ay 3.3 million US dollars. Sa kasalukuyan pong palitan ng piso at US dollar, 171.1 million pesos at 194.7 million pesos ang halaga nito. At dahil nga po sa umabot na sa Senado ang balita sa pagala-galang hypercars na ito, nalantad ang katotohanan na ang mga ito'y smuggled at ang mga plaka at rehistro ay questionable. Nag-alok nga po ng pabuya ang Bureau of Customs sa sino mang makapagtuturo kung nasaan ang dalawang Bugatti. At dahil ipit na, nagkusa na lang umano ang dalawang may-ari ng hypercars na isuko ang mga magagarang kotse sa Bureau of Customs. Kinuha sa garahe ang naturang mga hypercar noong Pebrero ng 2024. Isinuko ang mga smuggled na kotse pero walang sumuko na smuggler. Kumpiska ang smuggled na mga kotse pero walang nahuling smuggler. At gaya nga po ng dati, nangako ng investigasyon ang Bureau of Customs at maging ang Senado. Panay po ang tawag ng aming programa sa Bureau of Customs para nga humingi ng balita sa kanila pong ginagawang investigasyon na minsan, mga kapatid, ay lagi pong laman ng balita, mga investigasyon pero ni minsan din ay hindi sila nagpaunlak ng panayam sa amin. Lumipas ang panahon at lumamig ang balita. Pero nito lamang November 14, naglabas ng anunsyo ang Bureau of Customs sa subasta o auction para sa dalawang Bugatti. November 18, alas 10 ng umaga, ang sinasabing auction. Ang floor price o dapat na pinakamababang tawad sa pula na Bugatti Chiron Sport 2019 model ay 334,238,820 pesos lang naman. Habang sa asul na Bugatti Chiron 2017 model ay 312,390,878 pesos lang naman. At tanging car dealers lamang ang kwalipikado sa auction. At kinakailangan na magbayad po ng cash bond na higit sa 15 milyong piso ang mga lalahok. Sa sobrang mahal ng floor price, sa mga kotseng itinuturing ng segunda mano at hindi na nga po bagong modelo at laki ng babayarang cash bond, inaasahan ng walang kakagat sa auction na ito. At yun nga po ang nangyari. Naglabas ng anunsyo ang Bureau of Customs na pumalya ang auction dahil sa kawalan po ng interested bidders. Sa panuntunan po ng Bureau of Customs, kailangan po ng dalawang palyadong subasta bago ito humantong sa tinatawag na negotiated sale. Ang subasta po noong November 18 ay pangalawa na, ayon sa Customs. Bagamat wala ho tayong nabalitaan na nangyari na nga ang unang auction at ito'y itinuturing ng isang failed auction. Sa bandang huli, ang kagawaran po ng pananalapi o Finance Department ang siyang mag-aaproba
sa sinasabing negotiated sale ng Bureau of Customs sa mga Bugatti na ito. Ibinebenta na po ang mga isinukong smuggled na mamahaling kotse pero wala pa ring balita kung sino nga ang mga smuggler. Ang mga kasabwat nito sa Bureau of Customs at maging sa Land Transportation Office kung saan nga nairehistro ang mga ito. Sa ginawa naming pagsasaliksik, napakalinaw kung paano ito naipuslit, saang pantalan ito idinaan at kung paano ito nairehistro sa LTO. Frebel Import and Export Corporation ang deklaradong importer ng Bugatti. Sila din ang nagproseso sa pagpaparehistro sa LTO gamit ang 2 Certificate of Payment mula sa Bureau of Customs. Ang Certificate of Payment ang nagpapatunay na legal ang importasyon at nagbayad ng karampatang buwis para sa imported motor vehicles. Ang nakapirma sa Certificates of Payment ng mga Bugatti ay isang Harold Agama, Deputy Collector of Customs sa Port of Batangas, at isang Rosario de Leon Customs Examiner. Sa 2 Certificate of Payment na inisyu ng Bureau of Customs sa Prevel, may nakalagay na kaukulang entry number. At ayon sa aming nakalap na impormasyon, ang Certificates of Payment ng 2 hypercars na ito ay naglalaman ng mga impormasyon na galing sa legal na importasyon ng mga motorsiklo. Ang Certificate of Payment ng pulang Bugatti ay naglalaman ng entry number na siya ho naman ding entry number ng importasyon ng mga motorsiklo sa Port of Batangas. At ganun din sa asul na Bugatti. Ang entry number sa Certificate of Payment nito ay galing sa Certificate of Payment ng importasyon ng mga motorsiklo sa Port of Batangas din. Ang Customs Deputy Collector na si Harold Agama na nakapirma sa Certificates of Payment ng 2 Bugatti ang siya ring nakapirma sa 2 Certificate of Payment ng mga motorsiklo. Magkaiba ang entry number ng pula at asul na Bugatti sapagkat magkaiba rin ang entry number ng 2 container na pinaglamanan ng legal na importasyon ng mga motorsiklo mula sa Indonesia na ipinasok sa Port of Batangas. Bagamat ang Certificates of Payment na ginamit sa pagpaparehistro ng hypercars ay mula umano sa Port of Batangas, ang mga serial number nito ay naka-issue hindi doon sa Port of Batangas kundi sa ibang port o pantalan. Kapansin-pansin na ang Certificates of Payment ng mga imported na motorsiklo ay may parehong petsa, Enero 6, 2023. Habang ang Certificates of Payment ng 2 Bugatti ay walang petsa. Sa aming naging panayam po kay Land Transportation Office Assistant Secretary Vigor Mendoza noong pong March 11 ngayong taon, sinabi niyang nairehistro po sa LTO ang hypercars dahil dumaan ito sa proseso ng electronic transmission mula daw mismo sa Bureau of Customs. Kaya't ang turing sa ginamit na Certificates of Payment ng mga Bugatti ay totoo o authentic. Nairehistro po ang 2 hypercar sa LTO sa parehong petsa, May 30, 2023. At sa naturang rehistro, pinalabas na ang mga modelo ng kotseng ito ay 2023. Ang pula na Bugatti na mas mahal na modelo ay nakapangalan kay Meng Jun Zhu at ang address ay sa Mariveles, Bataan. Habang ang blue ay nakarehistro po naman sa isang Tu Trang Nguyen at ang address ay sa Tres Palmas, Taguig City. Sa pinakahuling report ng LTO na amin pong nakuha,
inirehistro po ng 3 tauhan ng LTO-NCR sa lumang IT system na pinangangasiwaan ng Stratcom ang mga Bugatti. Kahit na questionable ang kasamang mga dokumento sa pagpaparehistro ng mga ito. Gaya nga po ng sales invoice mula sa Frebel Import and Export Corporation na nagkakahalaga lamang daw ng 1 milyong piso ang bawat isang Bugatti. Datapwat, umano'y sinuspindi na at naharap sa mga kaso ang 3 tauhan ng LTO-NCR sa ngayon. Pero kung ano na ang nangyari sa mga taga-LTO na sangkot sa anomalyang ito, tikom na ngayon ang bibig ng pamunuan ng LTO at ayaw na magbigay sa amin ng anumang informasyon. Habang ang Bureau of Customs naman sa gitna po ng aming paulit-ulit na pakiusap para ho sa isang panayam ay paulit-ulit ding tumatanggi. Nito lamang po March 11, 2024, lumabas po ang Customs Personnel Order kung saan si Harold S. Agama ay inilipat mula sa Port of Batangas patungo sa pagiging Deputy Collector for Assessment sa NAIA Customs. Amin pong pinipilit na kuhunan po ng pahayag si Ginoong Agama. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala siyang tugon sa aming imbitasyon sa isang interview. Amin din pong kinukuha ang panig ni Customs Examiner Rosario de Leon na hanggang ngayon po'y nasa Port of Batangas pa rin. Pero wala pa rin pong tugon sa amin pong invitation for an interview. At maging si former Port of Batangas District Collector Attorney Maria Rhea Gregorio na ngayon ay nasa opisina po naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ay amin ding hinahagilap para ho sana makuha ang kanilang panig. March 6 po naman, 2024. Naghain ng resolusyon sa Senado si Senador Sherwin Gatchalian sa ika niya'y talamak na smuggling ng luxury cars. Pero anyari, ni isang pagdinig ay walang ipinatawag. Ang kasong ito ng mga mamahaling kotse ay isang halimbawa lamang sa talamak na sabwatan ng mga smuggler at mga kawani ng Bureau of Customs. Sabwatan na patuloy pong nangyayari sapagkat malinaw din ang takipan. Klaro na ang lahat ng mga pangyayari at mayroon pang kaukulang dokumento. Klaro na po ang mga ebidensya. Madali nang matutumbok kung sino-sino ang nagkuntsabahan. Kuntsabahan. Sa Bugatti pa lang ito, ha? Paano na ang napakarami pang mga ipinupuslit sa mga pantalan sa ilalim ng pangangasiwa ng Bureau of Customs? Think about it.